Marami nang naging reklamo ang publiko dahil sa mga nabaling pangako ng K-12. Sa wakas, aayusin na ito ng Department of Education. Sa katunayan, unti-unti nang sisimula ng implementasyon ng revised K-12 program sa school year 2025 to 2026. Ako nga pala si Bons Magsampol, reporter ng Rappler. Pag-usapan natin ang issue. Ano ba ang K-12? Ang K-12 program na unang inimplement noong 2013 ay ang pagdagdag ng 2 taon sa basic education ng bansa, ang senior high school program, na may grades 11 at 12. Pangako sana nito na makapag-produce ng competitive graduates at maging employable sila pagkatapos ng senior high school. Ngunit, hindi ito ang nangyari. Ngayon, layunin ng revised K-12 program na i-decongest ang senior high school curriculum. Dahil ayon sa pag-aaral, masyado itong congested. Sa bagong programa, magiging 5 na lang ang core subjects ng grades 11 at 12 mula sa tig-15. Magiging electives na lang ang ibang subjects. Ito ang core subjects na matitira: effective communication, life and career skills, general mathematics, general science, at pag-aaral ng kasaysayan at lipunang Pilipino. Ang 4 na tracks ay magiging 2 na lang: academic at technical professional or Tech Pro. Isasama na sa academic track ang arts, design, and sports-related activities. Tinanggal na rin ang strands, kaya malaya nang makakapili ang mga estudyante ng electives nila mula sa kahit anong cluster of subjects na ino-offer ng paaralan nila. Para sa academic track, andito ang arts, social sciences and humanities, business and entrepreneurship, science, technology, engineering and mathematics o STEM, sports, health and wellness, at field experience. Para sa Tech Pro track naman, agriculture and fishery arts, information and communication technology, family and consumer science, industrial arts, maritime, at work immersion. Paglilinaw ng DepEd ang clusters hindi katulad ng strands dahil hindi required ang schools na i-offer ang lahat ng subjects o electives sa bawat cluster. Ang mga i-offer nila ay base lamang sa kanilang available resources. At pwede nang pumili ang mga estudyante ng electives sa kahit anong cluster, kahit ibang track. Halimbawa, ang isang estudyanteng nakafocus sa STEM ay maaari ring kumuha ng mga elective na may kinalaman sa negosyo o mga kursong technical vocational na akma sa kanyang career goals. Ilang electives ang pipiliin. Bagamat walang minimum na bilang ng electives bawat semester, hinihikayat ang mga paaralan na gamitin ng gusto ang 30 hours na allotted time kada linggo. Halimbawa, kung Tech Pro electives lang ang kukunin ng isang mag-aaral, aabot lamang ito sa 17 hours bawat linggo sa unang semester ng grade 12. Para magamit ng buo ang oras, maaari silang kumuha ng 3 academic electives sa pamamagitan ng doorway o cross-track option. Ipapilot ang revised senior high school program sa 889 public and private schools ngayong pasukan. 615 dito ay public schools, samantalang 274 ay private schools. Ano ang tingin mo sa bagong K-12 program?